Huwag mong isiping mag-isa ka lang sa mundo dahil nandito kami ang iyong kamanggagawa party list na handang tumulong at iyong masasandalan sa mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po inyong lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Kaya simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Simulan na ang tunay na laban matapos ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Administrasyong Marcos napilayan na ng tuluyan. Ilang mga investors nagbanta na susundan ng pag-resign ni VP Sara. Ayon sa kapapasok lamang na developing report, isa-isa na raw mag-aaklasa ng suporta ng multinational company sa gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. Kasunod ito ng pagbibitiw bilang Cabinet Secretary ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa balita, tinatayang aabot sa bilyong pisong of investment ang tuluyang aatras sa suportang ibibigay sana sa bansa. Partikular na ang suporta ng ilang international foundation para sa pag-aaral ng mga kabataang Pilipino. Matatanda ang bago pa man ang kanyang pag-resign bilang kalihim ng DepEd. Una nang tumiwalag si Vice President Sara Duterte sa UNITEAM, ang political group na binuo noong 2022 election para sa kanilang tambalan ni President Marcos Jr. Hudyat na raw ito na tapos na ang di umano'y panggagamit sa kanya ng administrasyon. Narito at panoorin ang full video at reaksyon ng maraming netizen na nagsasabing hindi magugustuhan ng Marcos administration ang mga posibleng mangyari sa susunod na panahon, lalo't wala na sa kanilang gabinete ang most trusted Vice President at DepEd Secretary na si Sara Duterte Carpio. Panoorin ang full video. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Hello everyone, from Manila Bulletin, I just want to back up and I just want to make sure kasi ang daming mga fake news ngayon. But here is from Manila Bulletin, it's also saying that Vice President Sara Duterte resigns as member of the cabinet, Secretary of the Department of Education, and Vice Chairperson of the NTF-ELCA, the Presidential Communications Office said. So, definitely, maraming mga reactions ito. May mga matutuwa, may mga magtataka, may maiinis, may magtatanong, may nag-aantay sa mga paliwanag. Magsasalita na kaya si VP Sara kung anong nangyayari? Malalaman kaya ng taong bayan ang totoong nangyayari at ang totoong dahilan kung bakit nga ba humantong sa ganito? To think na she has led the Department of Education and has made DepEd the most trusted government agency. Ano ang nangyayari? Kayo na ang mag-comment, pero abangan rin natin kung ano yung mga development nito. Bye-bye! Simula na talaga to ng tunay na laban mga tagapanood, Marcos versus Duterte. Sabi ko na nga ba mga tagapanood, hindi lang po ako yung nag-iisip na may malalim na dahilan po talaga kung bakit umalis o nag-resign bilang kalihim ng edukasyon si VP Sara Duterte. Marami po siguro siyang nadiskubre. Marami po siguro siyang nakitang hindi kaya-aya sa pamamalakad ng ating gobyerno ngayon. At kaya bukod po dun mga tagapanood na parang pinagtutulungan na po yung pamilya niya, bukod po dun, meron pa po siguro siyang nakitang mas malalim na dahilan
Kaya yun po yung aabangan natin mga tagapanood sa darating ng mga araw, mga buwan o taon, baka isiwalat na po ni VP Sara Duterte kung ano po talaga ang nangyayari diyan sa pamahalaan o sa administrasyon ng mga Marcos. Kasi alam naman po natin to, kilala naman po natin yun sa mga sumusubaybay po sa mga Duterte, lalo na po kay VP Sara Duterte. Mayor pa lang po ng Davao yan, ayaw na ayaw niya po na mayroong ginagawang hindi maganda sa bayan niya, 'di ba? O sa lugar niya. O yan, naalala niyo po 'di ba nung dinimolish yung mga ilang kabahayan dun sa Davao City, nga time na yun si VP Sara po yung mayor. Comment niyo po dito mga tagapanood kung ano po yung ginawa ni VP Sara doon. Nakita niyo naman po yung kanyang paninindigan doon at pagkampi sa mga taong inaabuso at inaapi. Kaya ako'y naniniwala po talaga na meron po talagang nakita na hindi ka nais-nais po talaga ang ating VP Sara, kaya po siya kumalas sa administrasyon ng mga Marcos. Kung ano po yun mga tagapanood, abangan na lang po natin sa mga darating na mga araw kapag nagsalita na po at ipinaliwanag na po lahat sa atin ng mga sumusubaybay sa journey ng political career po ng ating VP Sara. At sana rin po makitaan po natin ng paliwanag yung ating President Bongbong Marcos. Kung ano po yung side niya, o ano po yung naging reaction niya. So, kung malaman niya o nung nakita niyang nag-resign na po ang ating VP Sara Duterte. Kasi siyempre noon, tandem na tandem po yan sila eh. Masyado po nilang hinahatak ang isa't isa. Never po nilang ibinababa yung isa't isa mga tagapanood. Kapag umangat si VP Sara, aangat si Marcos. Pag umangat si Marcos, aangat po si VP Sara. Pero ngayon, ano pong nangyari? Dapat po, bigyan po tayo ng kalinawan at kasagutan ng ating presidente about dito. Kasi maganda po yung tandem nila, mga tagapanood eh. Tapos bigla na lang nasira. So ibig sabihin, nasira yung pagiging yung tandem nila, yung magandang samahan nila. May nangyari po. Meron pong may mga bagay po na nangyari diyan. At yun po yung gusto nating malaman, 'di ba? Kung ano po yung mga bagay na yun. At yung makakasagot lang niyan mga tagapanood, yung ating presidente at yung vice presidente, pag ibinahagi po nila sa atin yan. So antabayanan po natin yung mga tagapanood dahil gaya po ng sinabi ko kanina sa mga susunod na araw, tingin ko po magsasalita yung dalawang panig na yan, si President Bongbong Marcos at si VP Sara Duterte. Yun nga lang po mga tagapanood, ang nakakalungkot po dito, maraming investor yung nawala. 'Di ba? Maraming yung pagkakataon sana na mas masuportahan pa yung kalidad ng ating edukasyon. Parang nanganganib na naman po ngayon mga tagapanood dahil gaya po sa balita na sinabi po nag-atrasa na po yung mga ibang investor at parang ayaw na pong sumuporta dahil wala na nga naman po si VP Sara sa kagawaran ng edukasyon na pinagkakatiwalaan po nila. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, eto yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.